Yo at isa pang yo. Alam niyo na guys, ito po ang ating segment na ito. Siyempre umi-air Sabado at Linggo alas 9 po ng gabi. Ito po ang Subscribers Hilakbot Stories. Siyempre mula po sa titulo, sa mga baguhan po dito sa ating segment, welcome po. At siyempre sa mga HTV, solid HTV positive listeners natin. Lalong-lalo na yung mga regular at yung mga silencers, yung mga makukulit sa ating premiere. Kilala niyo na po ang inyong mga sarili, magbatian na lang po kayo dyan. At syempre pa sa ating mga channel members, thank you very much. Thank you! Syempre sa pag-aabang at palagian po na paghihintay ng ating segment na ito. Anyway, ang kwentuhan natin ngayon ay pinagbibidahan ni na Ange, Alex at si Jenjen. Kung nyo matatandaan, si Jenjen ay meron pong sinend sa atin for the past 2 episodes nitong ating SHS ngayong buwan ng Abril. And itutuloy-tuloy po natin kasi ang dami pala nito. Siya din pala yung nag-send nitong sumunod na ito. So nalaman lamang natin sa pamamagitan ng pag-contact ni Admin Clay dito po kay Jenjen. So ito na, umpisahan na natin ang ating kwentuhan at umpisahan natin sa kwento ni Ange. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV positive listeners. Hello po sa inyo, Sir Red, at ngayon lamang po ay sinubukan ko lang na mag-send ng story. Sana po mabasa, so ito na nga, sumatagal na daw po siya nakikinig sa channel at sa kahiligan po niya sa horror stories, eto at siya naman na daw po ang mag-share ng personal experience niya. Ako po si Ange at nangyari po ito noong panahon ng pandemic 2020 at nauso tuloy sa amin kasi yung pagbibisikleta kaya niregaluhan kami ni Papa ng bike at tig-isa po kami ng kapatid ko. So every weekend po ay dumadalaw ang pinsan ko sa bahay at tawagin na lamang po natin siya sa pangalang Faye. So bali Friday, Saturday and Sunday ay naroroon po siya sa bahay namin at doon na rin po siya natutulog. Isang gabi, nagkayayaan po kaming dalawa ng pinsan ko na magbike kinabukasan para daw mabawasan yung fats at makiuso na rin sa mga nagbibisikleta at ipopost pa sa Facebook. Parang ganito rin yung ginawa natin nung ginawa namin magkakapatid nung pandemic din eh. But anyway, di ba? But anyway, nakarelate tuloy ako. So ito na siya. Kinabukasan, umalis kami ni Faye sa bahay ng 7 AM at usapan namin ay malapitan lang kami dahil kumbaga warm up muna. So share ko lamang po, bago ka kasi makapasok sa aming barangay, may 200 lang para makapunta ka doon. Isa ay dadaan ka sa daan kung saan naroroon yung paaralang elementarya na maraming puno at ang pangalawa ay doon naman sa sementeryo. So nagbike na kaming dalawa hanggang sa kami ay makarating na sa elementary o elementary school ng barangay at naisip po namin na magpahinga muna saglit. So habang nagpapahinga, nagtitake na rin po kami ng pictures. And then maya pa, napatingin po talaga ako sa eskwelahan at doon nga sa madaming halaman. Ang sabi ko kay Faye ay pumutol kami at itanim namin sa bahay. Tutal, wala naman pong makakakita sa amin sapagkat wala naman pong tao sa school at sarado. Lalo na, nauso din po kasi yung mga plantito at plantita noong pandemic. So ayun na nga. Sabi niya, ako na lang daw ang kumuha. Pero sabi ko, sige, basta siya lamang yung lookout kapag may daraan. So inakyat ko po yung gate ng school at medyo mababa lang din naman kasi. Pumutol na ako ng halaman pero bawat pagputol ko, Sir Red, ay nagpapaalam ako doon sa puno. At sabi ko pa nga, dayo-dayo bari-bari apo. Dayo-dayo bari-bari apo. Ganun siguro to. Pahingi po ako ng halaman. Sabi niya. So itong dayo-dayo bari-bari apo ay binabanggit po kasi ng mga tiga sa amin dahil sabi ng mga matatanda ay
ay para daw po hindi ka mabati ng kung sino o anumang elemento. Ilocano ba to? Di ba yung bari-bari? Dayo-dayo, di ba? Apoy, may apo, di Ilocano, di ba? But anyway, so talagang sinulit ko po yung pamumutol ng halaman and after nun ay umuwi na kami para maitanim ko kaagad yung mga pinagkukuha namin. Kinagabihan, natulog si Faye sa amin so as usual, magkatabi kami sa kama. Mag-11 na rin po noon nang dinalaw kami ng antok. So sabi ko sa pinsan kong si Faye, "Hindi ka pa ba matutulog? Antok na ako eh." At sabi naman niya ay maya-maya pa daw kuonti dahil hindi pa daw siya inaantok noon. And then after 20 minutes, sinara na yung ilaw at sa sobrang dilim ng kwarto, bigla po akong nagising na para bang meron pong nanggising sa akin. At eksakto, Sir Red, sa corner na nilingunan ko, may nakita po akong elemento sa paanan and to be specific po talaga, nakakatakot dahil para po siyang taong puno na may hawak na kahoy na kung titignan ay parang sanga niya. So takot na takot ako noon dahil ang sama ng tingin niya sa akin at sobrang nanginginig ako nung oras na yun. Sa katunayan, kapag nai-imagine ko yung itsura niya, Sir Red, kinikilabutan talaga ako. Nanlilisik ang kanyang mga mata pero wala naman po siyang ibang sinabi at ibang ginawa. Naroroon lang siya at nakatitig sa akin. So ako na nanginginig sa takot ay tinatawag ko si Faye. Isinisigaw ko yung salitang insan at nagising po siya at nagtataka kung bakit. Natatakot na din siya noon sa akin dahil iba daw kasi yung pagbigkas ko ng insan na para bang nanginginig at meron daw akong tinitignan sa bandang paanan namin. Sa sobrang higpit ng hawak ko sa braso ni Faye nung oras na iyon at nagsusumiksik lang sa kanya na para bang nagtatago sa braso niya, ay nagtataka din ako, Sir Red, dahil gising na gising naman ako. At para bang hindi siya panaginip. Sa takot din ni Faye ay agad po niyang switch on yung ilaw at eksaktong pagkasabog ng liwanag sa kwarto ay wala na rin po sa paningin namin o paningin ko yung nilalang na nakita ko. Nagulat pa nga yung kapatid ko na nasa sala at sinabi niyang, "Oh, ba't gising pa kayo at bakit parang natatakot kayo dyan?" Ito pong kapatid kong ito ay talagang palagian po na nagpupuyat dahil sa kakalaro ng ML. Tinanong pa nga niya kami kung ano nangyari sa amin. Hanggang sa kinabukasan, kwento ng pinsan ko sa mama niya ang nangyari. Ang sabi ni auntie, baka daw may nagalit sa amin and in particular yung nagbabantay sa mga puno na kung saan namin kinuha at pinutol yung mga halaman. Napaisip din ako na may pinutol nga akong hanging na halaman sa mismong puno ng akasya. Yung akasya na iyon, Sir Red, ay sobrang tanda na talaga dahil alam ko bago pa man kami mag-aral sa elementary school na iyon ay naroroon na yung akasya tree na iyon. So ang ginawa ko na lamang ay nagdasal at halos walang gabi po talagang hindi ko kinakalimutan na magdasal. Laman ng aking dasal ay sana'y hindi po maulit yung nagpakita sa akin or hindi maulit yung pagpapakita nung nilalang na iyon sa akin. At hindi na nga din po naulit ito, Sir Red. Feeling ko lang din talaga ay nagpakita lang siya noon dahil kumuha ako basta-basta ng halaman niya. Maraming salamat po at once again, isishare ko na lang yung iba ko pa pong experience kapag sinipag na po ako ulit na magsulat. Thank you po at more power po sa inyong channel. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwentong ibinahagi dito ni Ange
At sana matikman na rin ni Ange yung sarap ng kape ni Lola Trinidad. Sa puntong nire-record po namin ito, alam ko meron pong vanilla and coconut caramel flavor ngayon ang drip at steep coffee ng kape ni Lola Trinidad. Paki-check na lamang po ang kanilang Facebook page para sa direct link din. Ganun na rin sa Hilakbot po, paki-like na rin po yan para na sa ganun mapuntahan nyo kapag nagpo-post po sila dyan yung mga admin natin ng direct link ng ating HTV merch sa Shopee at hindi kayo mahirapang maghahanap-hanap sa ating, syempre sa Shopee app ninyo. Pero kung halimbawa man, nahanap na ninyo, madali din naman po kasi type nyo lang kape ni Lola Trinidad basta't yung store po ay HTV merch. Yun, yung Hilakbot merch na po yun, promise. So pwede nyo na pong i-check out dyan, wag nyo na pong hintayin yung mga sulit sweldo sale. Basta importante matikman muna agad-agad bago po maubos yung ating stock. Kung hindi ako nagkakamali, meron po tayong recent na purchase mula po sa Metro Manila din. Dito lamang yan sa Quezon kung hindi ako nagkakamali, at yung isa sa Samar. Salamat po dahil isa kayo sa mga unang nakatikim ng ating vanilla at yung coconut caramel flavor. So paki-check out na yan at nang matikman mo na agad-agad, di ba? Nang maibalot, maipack up na at maipadala na po sa inyo ng JNT Express. Maraming salamat sa mga paulit-ulit din po na nagpo-purchase at nag-i-stock ng kanilang kape ni Lola Trinidad. At sabi ko nga sa inyo, di ba? Masarap yan talaga. Hindi ko lang sinasabi, talagang totoong-totoo po yan, guys. But anyway, speaking of the acacia, ano pa ba yung mga nara tree, basta lahat naman po yan, hindi naman nailalayo talaga sa mga tradisyon at maging sa lahat ng mga paniniwala natin. Kapag sinabing malaki, matanda at saka yung talagang hindi na mayakap yung isang puno or kahit sabihin na natin talagang matandang puno na. Ilang henerasyon na ng mga estudyante, sabihin na natin ganon. Sa school in particular, para hindi na tayo lalayo pa. Kasi setting nitong ito pong kwento ni Ange ay sa school. So ilang henerasyon na, kahit siguro naging magulang na kayo, tapos yung anak ninyo nag-aaral na rin doon sa same elementary, same high school. Tapos naroroon pa rin yung mga trees na ito, yung mga acacia, nara, ano pa ba yun, molave, ano pa ba yun, kung meron man ding mga mahogany, mga ganyan, o kaya ang nakakatakot pa may balete, di ba? May mga ganyan din pong tumutubo kasi dyan sa mga palipaligid ng mga eskwelahan. Talagang totoo po yan. Ayon po sa mga ayon din dun sa Paranormal Society na binabanggit ko. In particular, nakalimutan ko lang yung name niya pero nakasama namin siya sa isang Zoom meeting at dun nga nagka-exchange din po kami ng tanungan tungkol dito. Actually ako yung isa sa mga nagtanong kung bakit gusto nilang tumira ang mga nilalang o elementals. Nais nilang tumira o pinipili nilang tumira sa mga acacia. Diba kasi laging ganun yung mga kapag sa mga kwentong katatakutan, diba? Acacia, pero maniwala man kayo sa hindi, kahit po mga puno ng langka, ng mangga, sinasabi talagang tirahan ng mga kapre, ng mga tikbalang, ng white lady. Hindi lamang daw po yan lang yung mga elemento na pwede daw pong manirahan sa mga matatandang puno. Sabi nila marami pa daw yan kasi kumbaga sa ating mga tao naghahanap din tayo ng magandang tirahan. At dahil syempre yan yung mga napipili nilang tirahan para daw sa kanila, ayon po dun sa stargazer na nakasama namin, natatandaan ko sinabi niya kasi para sa kanila ang mga ganitong klase mga matatandang puno ay haven kumbaga para sa kanila. Kumbaga sineselect nila yan dahil feeling nila walang mananakit, wala din daw pong parang kahit sino mang tao yung pwede daw pong sumira ng kanilang tirahan. Yun yung exact words niya And apart from that, wag lang daw po isi-single out yung mga kapre, mga tikbalang ang pwedeng tumira dyan, mga nuno, mga ganyan. Sapagkat lahat daw halos, nagiging portal din daw po kasi ito para sa kanila, lalong-lalo na yung mga matatandang puno. At kung halimbawa pa, maniwala man kayo sa hindi, kung halimbawa pa, itong punong ito ay parang, alam mo yung patay na puno? Kumbaga ito kasi yung mga patay na puno, usually mga natatamaan ng kidlat to So dahil syempre na kumbaga na nag-evaporate na lahat ng tubig dito po sa punong ito, talagang hindi na po yan muli natutubo pa, hindi na magkakaroon muli ng bagong balat, hindi na po yan tataas, hindi na rin yan magkakaroon ng mga sanga-sanga at ng mga bagong dahon. Kumbaga kapag lalo na ganyan daw yung sitwasyon, lalo na ganyan yung parang itsura ng puno, yung patay, maniwala daw kayo sa hindi, meron at meron din daw pong nakatira dyan. Kaya tabi-tabi lang din tayo. Tama lang yung ginawa po dito ni Ange, pero
Still, kahit nagtabi-tabi siya, may nangyari pa rin na nagpakita sa kanya. Ang kwento naman dito kasi ni Ange, different talaga doon sa iba pang mga kwento na natipuhan ng kapre, kinuha ng tikbalang, kinuha ng mga engkanto, ipinasok sa kaharian nila na naroroon sa loob ng puno. Itong kay Ange nagpakita lang, baka malay mo ito ay isang babala at wag mo na talagang gawin ulit yung bang ganyan, yung kuha-kuha ng kung ano-ano na nakatubo dyan sa mga puno. Kasi nga sabi nga natin at ganoon din sa mga natatandaan ko doon mula po doon sa parang Zoom meeting na yon na nagkaka-exchange kami ng ideas. Sinabi nung stargazer, nakalimutan ko lang talaga yung pangalan niya guys, sorry ha, pero alam ko na interview na siya sa ABS-CBN ito noon eh. But anyway, hanapin niyo na lang. Sabi niya, territorial din daw kasi yung mga elementals na ito. As much as possible, ayaw nila na, alam mo yon, masira yung tahanan nila. Kaya baka nga, dahil syempre tumubo doon sa mismong kapunuan, yung kinuha mo, Ange, feeling nila, alam mo yung parang ninakawan mo. Kaya yan yung naging pinaka maaaring dahilan kung bakit nagpakita sila sa'yo. Diba? Parang, sabi nga, parang taong puno daw yung nagpakita kay Ange. Diba? Ikaw ba lang makakita ka ng gano'n sa loob ng bahay mo? Anyway, maraming salamat dito kay Ansha, no? At paki-search nyo na lang, alam ko na interview na po itong stargazer na ito. Nasa YouTube yung video niya eh. Alam ko yun eh. But anyway, second story na po tayo. Dito naman po tayo ngayon sa ating email, sinakstories2008@gmail.com. By this time, mula naman kay Alex ang kwentong ito. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So andito po muli ako, Sir Red, si Alex, para magbahagi ng kwento. And ngayon naman daw po ay, sabi niya, may naitampok na po kasi kayong isang kwento ko which is about sa mangkukulam. And patiktik po muna ang aking baby na si Amaris. Tama ba, Amaris? Salamat sa inyo dyan at sa iyo na rin, Alex. So ito daw po naman ay isa na namang kwento at tungkol naman sa kanyang gabay. Nagsimula po ito nung hindi na po kami nagkakaigihan ng ex ko. Madalas may mga kutob o bulong na akong naririnig tungkol sa live-in partner ko nung magkasama na kami. Isang beses, nahuli kong nag-cheat sa akin yun at 3 months pa lang ang baby ko. Naalimpungatan ako around 3:30 po ng madaling araw at hindi ko naman po alam yung pinakadahilan. Hindi ako mapakali hanggang sa chinat ko siya that time. And may nag-reply po sa account niya. Babae. So tama ang hinala ko na meron nga siyang iba. Dahil nga din po sa kanya noon, muntik na ring malaglag ang anak ko. So humingi po siya ng second chance sa akin. Pinatawad ko hanggang sa isang beses, gumawa na naman siya ng dummy account at kung sino-sino na naman yung mga kachat niya doon. Nalaman ko ito nang mabuksan ko ang cellphone niya habang nagpapagaling siya sa kanyang motorcycle injury na natamo at isang buwan din po siyang nagpaalaga talaga sa akin. Bago yung aksidente, dapat ay luluwas po siya ng Manila kinabukasan para pumasok sa military, kaso mukhang tinadhana at ang hindi siya matuloy para meron akong malaman. As in binulatlat ko po talaga lahat ng naroroon sa dummy account niya at nagulat talaga ako sa mga natuklasan ko. Ang nakakagulat, may bumulong sa akin ng password ng isa sa mga account at nabuksan ko nga po at ang dami niyang kachat. Grabe talaga si Red yung pinagdaanan ko sa kanya. Kaya tuloy, hiniwalayan ko na siya pero sa sobrang galit ko, pati sa pamilya niyang konsintidor. Bulol. Konsintidor. Hiniling ko na ibigay yung pinakamasakit na karma sa kanila, lalo na sa kanya. At last January 2023, namatay yung ama niya. Oh?
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Grabe ka naman, Alex. Ito ay hindi sa hindi naman sa alam mo yon. Medyo nakakapanlumo talaga yung ganun, yung may mga alam mo yun. Anyway, okay, so lilinawin natin ha. Sabi niya dito kasi, ang kwento naman po ito ay sa aking gabay. So itong gabay niya, para lang maliwanagan kayo sa second story natin. Actually ako din habang binabasa ko to kanina, hindi ko alam kung saan patutungo, pero for the sake lang ng maipaliwanag lang natin ng maayos. So merong parang yung gabay niya daw ay parang yun yung nagbubulong sa kanya ng password nung Facebook or nung dummy account nung kanyang dating live-in partner. So yun, so bago pa daw po, yung buntis pa lang po siya noon, nag-cheat na daw po itong kanyang live-in partner at dahil doon muntik na pong malaglag yung kanyang anak. Which is ito na nga yung baka si Amaris. Si Amaris ba to Alex? But anyway, kung yun na, the second time around, yun nga, nagka-motorcycle injury, hindi natuloy na lumuwas ng Maynila dahil papasok sa military yung kanyang live-in partner, ganun ba yon? Hanggang sa parang ito na namang dummy account ng kanyang live-in partner ay binulong sa kanya yung password, binulong nung gabay niya yung password and then nabuksan niya and dun niya na-discover lahat. So parang ganun, may pagka-red diaries yung datingan kasi may mga cheating na nangyayari. Anyway, ganun pa man, hindi natin alam kung anong klaseng misteryo or kung paano nangyari ito kay Alex. Pero kayo ba, meron din ba kayong same na experience katulad po dito na parang naniniwala kayo sa gabay tapos itong gabay na ito parang nagbulong ng mga password, ganun? Tapos kung hindi man siguro sa ibang mga cases baka nagbulong-bulong pa ng mga swerteng numero sa loto, ganun ba? O sa wedding. May wedding pa ba? Di ba? Kaya kayo tumama, ganun ba yun? Pero yun nga, sabihin na lamang natin na isa itong talagang umaayon lang sa'yo yung tadhana, di ba? Malay natin ganun lang yun. Kasi di ba, may mga time talaga na sabihin natin na may mga lihim talagang, di ba, nabubunyag. O walang lihim na hindi nabubunyag, ika nga nila. Di ba? Kaya maaaring yun nga, sumang-ayon sa'yo yung tadhana, sumang-ayon sa'yo yung pagkakataon. Kaya parang eto na, parang nalaman mo lahat. As early as yan, ng ganyang pagkakataon, nalaman mo na hindi talaga siya, di ba, para sa'yo. At hindi yan yung tipo ng lalaki na dapat kang samahan or dapat mong makasama sa habang buhay. Parang ganun yan. Pero itong last part lang, medyo nanlumo lang ako dito sa sinabi dito ni Alex. Although parang honest naman siya, hindi naman niya in-specify na yung parang may matinding karma daw sana, pero may nangyari nga na ganun. So baka malay mo din, nagkataon lang din ang mga ito, di ba? Kasi sabi nga din ito, sabi ko sa inyo guys, di ba, nanonood din ako talaga sa TikTok nung mga videos natin ni Elizabeth Oropesa. Meron po siya dong sinabi noon na may certain po siyang episode or certain video na sinabi niyang wag mo daw tetestingin talaga yung isang galit na tao. Dahil kapag yan nakapagbitaw daw ng salita, maaari at may posibilidad na talagang yung sinabi niyang yun ay mangyayari. Diba? Parang yung power of words nga daw maaaring siguro may nabanggit talaga itong si Alex na tungkol sa pinakamasakit na karma, tas ito nga may nangyari nga na biglang ganyan. Di ba? Masakit lang talaga sa totoo lang. O kapag nasaktan ka kasi totoo naman yan Kapag galit na galit ka, punong-puno yung emosyon mo, di ba? May mga nababanggit ka talagang mga salita na hindi mo talaga inakala na nanggaling talaga sa'yo. Na parang, di ba, kasi yun yung bugso na ng damdamin mo yun Hanggang sa mahihimasmasan ka na lang, nabigla ka na lang, hindi mo na mababawi, nabanggit mo na di ba? Pero yun nga, as much as possible talaga guys, di ba? Na parang kahit gaano tayo ka-irritable, ka-visit, ka-galit sa isang tao, hanggat maaari, wag nyo na lang pong sabihin yung mga, di ba, nakakatakot na mga pwedeng mangyari. Kumbaga, pakiusap na lang sana hindi naman sa pagpapaka-holy, pero
Diba? Maawa na lang siguro tayo sa mga ibang tao na madadamay o yung mga salita natin na hindi natin mababawi kapag ganyan. Diba? Na lalo pat galit na galit tayo dahil sabi nga may posibilidad na pwedeng mangyari nga yung mga ganun. Kasi parang curse eh. Parang curse daw yung datingan ng ganito. Diba? Kaya pigilan na lang natin. Hanggat maaari, sa Diyos nyo na lang, bahala na, darating at darating din talaga yung sabihin na natin yung balik sa kanila sa mga pinaggagawa nila sa iyo. Basta importante, Alex, intindihin mo na lang itong itong iyong anak. At ikaw ba yung nagpadala din ng kwento sa atin tungkol sa parang yung nag-curse din ng ibang tao? Hindi ko lang alam alam ko to nagalit din yung ibang mga listeners natin, ang daming mga comment tungkol doon sa episode na yun na parang hiniling din niya kasi yung hindi maganda doon sa isang tao. Kaya parang namatay, na din. Kung hindi ako nakakamali balikan nyo na lang guys, alam ko meron yan dito sa Hilakbot. But anyway, third and last story na lamang po tayo at ito po ay mula na naman kay Jenjen. Pagpapatuloy lamang po ito nung kanyang recent na mga kwento, first 2 parts natin pong na-air last Saturday and Sunday. So ito na. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So ito na nga yun, Sir Red, yung karugtong, sabi niya. Isang araw, bandang hapon na po iyon, at napagpasya na po naming lumabas muna na mga kasama ko para bumili ng merienda at panghapunan. Madali lang naman kaming nakabalik dahil walking distance lamang yung palengke. Iniwanan naming maayos yung bahay. Pero pagbalik po namin, Sir Red, ay laking gulat namin sapagkat nagkalat po talaga ang mga papel na walang sulat at para bang isa-isang pinunit yung pahina ng notebook. Sabi nga nung isang kaibigan ko, baka daw magulat kami isang araw ay meron na daw pong mga sulat yung mga papel na iyon at dun daw isusulat ng ghost yung kanya mga nais sabihin. Pero mukhang hindi po natuwa yung tunay na may-ari ng bahay sapagkat sumara ng malakas yung pintuan malapit po sa terrace. At nagsimula na po ang mahina at madali ang pagyanig ng bahay, kaya medyo natakot kami noon pero ipinagsawalang bahala na lamang namin at ang ginawa namin ay humingi po ng tawad. So ito, sundot lang kung inyong matatandaan, dun po sa bahay na iyon na kanilang tinutuluyan sa Nabua, Camarines Sur, guys, ay meron pong pinakaunang may-ari na iniwanan ng kanyang mister at dahil doon na depress siya, itong mister niya may panibago na pong pamilya. Kaya nangyari na depress po yung babae, yung misis nito at dun po siya nagpatiwakal sa bahay na iyon at iyon yung nagpaparamdam dito sa bahay nilang iyan. Okay, so para maliwanag lang sa mga baguhan lamang po dito. But anyway, karugtong po ng kwento niya, sadya talaga, Sir Red, kakaiba na. Kakaiba po yung aura ng bahay sa tuwing lilibutin mo siya simula noon. Simula kasi nang inayos na namin at nagsimula ding magparamdam sa amin yung original na may-ari ng bahay. Tila ba parang kasama ka na sa mga taong nabuhay nung panahon nila. Halata kasi pang mayaman yung bahay kahit na luma na ito at naaalagaan talaga ng mga taong unang tumira. Binarnisan, talagang fino-floor waxan pa at ito rin po yung talagang ginagawa namin para ma-maintain yung lumang bahay. Mura talaga nung naipagbili po ito sa amin dahil na rin pala sa hindi magandang background nito. So hindi na namin maintindihan yung iba nilang sinasabi tungkol sa bahay, lalo na nang sumausaw na po yung ibang mga kapitbahay namin. Ito kasing isang kasama ko na tumuloy din po dito ng minsan, pinagkikwento-kwento po kasi niya doon sa mga kapitbahay namin ang mga naranasan namin. Kaya tuloy, kumalat na naman po sa buong barangay ang kababalaghan tungkol sa bahay na yon. Sinabi ko na lang sa mga kasama ko na kung halimbawa man meron pong humihingi sa kanila ng iba pang detalye o talaga yung mga eager kumbaga na malaman yung iba pang tungkol dito po sa iba pang detalye na patungkol dito sa bahay,
Sinabi ko na wag na lang nila itong pansinin. Wag na lang silang magbigay ng kung ano pang mga kwento o magkwento ng kung ano-ano pang ibang detalye at baka mamaya ay magkaroon kami ng kaaway sa mga kapitbahay. So dahil doon, Sir Red, medyo nagkatampuhan din kami nung mga pinatuloy din namin dito nung nakaraan. So basically, hindi na po nasundan yung pagtungo o yung pagtulog nila dito sa amin. Hanggang sa ito na po ang nangyari. Muli na naman po na merong nagpakita dito sa amin. Yung partner ko, isang araw daw po nang siya ay naroroon sa kusina. May nakita po siya naman na nakabarong na lalaki. Nakatayo lamang daw po iyon sa may gawing hagdan namin pero hindi na po niya tinignan pa kung sino or anong klaseng nilalang yun. Doon namin napagkwentuhan, Sir Red, na maaari talaga na tama nga yung ilan sa mga sinasabi ninyo noong nakaraang mga episode na maaaring nagiging daanan talaga o portal ng iba't ibang elemento itong lumang kagamitan, lalong-lalo na ang salamin. Dahil kung nung una, yung may-ari lamang ng bahay ang nagpapakita. Tapos may mga bata na parabang akyat manaog dito po sa aming hagdan at naglalaro at nagtatakbuhan sa taas dahilan para madinig po namin na lumalangit-ngit yung flooring doon po sa taas namin. Pero ito na naman, Sir Red, ay may bago. Lalaki naman daw po na nakabarong. Nakatayo lamang sa may hagdan namin. Dahil po sa takot namin na naman sa pagkakatuklas na meron na namang bagong nagpapakita sa bahay, tinawagan na naman namin muli yung una pong nagmay-ari at nangalaga sa bahay na ito. Pero by this time, maaaring o napagtanto namin base sa aming kwentuhan na maaaring ito yung tinatawag niyang asawa. Maaaring itong lalaking nakabarong na ito, si Felipe. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ayan na guys sakali man po balikan nyo yung ating first 2 episodes nito, itong first 2 parts, ibig ko sabihin na kwento po dito ni sino to, si Jenjen, kasi may nabanggit doon lalong-lalo na yung Sunday natin, yung Sunday na episode, last Sunday lang, tinatawag na nung babaeng unang nagmumulto sa kanila yung asawa niya sa ngalan nga po ni Felipe. So balikan nyo na lang para mapagdugtong-dugtong nyo kung daw nagkakamali sa April 6 na episode natin, third story itong kay Jenjen. Nung April 7 na episode naman natin, yung story ni Jenjen ay nasa unahan natin. Siya yung first story natin. And by this time, para madugtungan po ninyo yung mga kababalaghan sa bahay na yon, ito na, si Jenjen ulit nasa third story natin. And tomorrow, isa na naman po atang bahagi ng kwento ni Jenjen yung atin pong mapapakinggan. So inyo pong abangan ito bukas. But anyway, maraming salamat sa kwentuhan na naman natin ngayong gabi at sana po kahit papaano ay na-entertain kayo mga silent listeners, mga regular listeners. Yes, sa mga baguhan, ganito po ang format ng ating Subscribers Hilakbot Stories at syempre pa sa mga channel members, ang inyong mga ngalan po, updated list po yan, naririyan na po sa description section. Sa puntong nire-record namin ito, si Val na walang malay ang pinaka latest po na dumagdag sa list po natin ng mga channel members at maraming salamat po sa mga solid talaga na hindi po nang iwan since day 1 na inilunsad po natin itong channel memberships at sana ay talagang huwag nyo po kaming iwanan dahil kayo lang talaga yung source ng inspirasyon namin para ipagpatuloy and to keep this channel running, ika nga. But anyway, maraming salamat na naman at bukas tuloy-tuloy natin ng ating kwentuhan. Kung meron ka mang isasubmit,
please bear with me, ang aming pakiusap hindi po siya agad-agad mai-feature, okay? Ang dami po kasi nagpapadala, mahina pong kalaban, pasensya na lang po kung hindi ko pumagampanan talaga halos lahat ng narrations ngayon. At anyway, maraming salamat. Ako pong muli si Red, tuloy-tuloy lamang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid HTV positive. Love you guys! May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, ito ang Subscribers Hilakbot Stories.